Sige mga tao, naisip niyo na ba kung ano sa Islam ang nagpapasabog sa mga tao? Ano yun? Kahit yung mga nagko-convert sa Islam, pati sila sumasabog. Panurin niyo tong video na to. Mag-iingat ka. Salamat. Kagagaling lang ng balita, sabi ng FBI, na napigilan nila ang posibleng ISIS-inspired na teroristang plano sa New York. Sinabi ng ahensya sa Fox na inaresto nila ang isang 35 taong gulang na babae mula Albany na inakusahan ng pagpaplano na bumbahin ang Kapitolyo ng Estado at patayin ang mga mambabatas. Ayon sa reklamo kriminal, si Jessica Bowie ay nanumpa ng katapatan sa ISIS at umano'y nagplano na itago ang bomba sa loob ng isang DoorDash bag. Umaasang pasasabog ito habang nakakatipon ang mga state senator. Inaasahang magsasalita si Gobernador Kathy Hochul sa susunod na oras kung saan maaari tayo makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol dito. Jessica Bowie. Oh, isa siyang Amerikanang babae. Ito siya. Tingnan mo siya. Isang tunay na puting Amerikanang babae. Nagpalit ng relihiyon sa Islam at naging parang sako ng basura. Pero ito si Jessica Bowie, isang 35 taong gulang na puting babae mula Albany na nagtagal ng isang buwan. Isang buong buwan siyang nandoon. Isipin mo ang antas ng paghubog ng isipan. Isang buwan niyang pinlano na bombahin gamit ang bumbang, may mga pako, ang Kapitolyo ng Estado ng New York at patayin ang pinakamaraming senador na posible, kasama na si Rashida Tlaib. Sa tingin ko, miyembro siya ng House of Representatives. Hindi ako sigurado. O si Ilhan Omar o kung sino pa man. Wala silang pakialam. Kahit mga Muslim, wala silang pakialam. Kasi ang pagiging Muslim ay parang nasa spectrum lang. Oo, mayroon kang ISIS sa pinakakanan at medyo kaliwa na kaunti ron ay ang mga Islamista. Kaya ang ISIS ay mga jihadi. At pagkatapos, mayroon kang mga Islamista na tuso. Hindi sila gumagamit ng tuwirang karahasan dahil alam nilang mahuhuli sila. Hindi dahil ayaw nila ng karahasan o galit sila sa karahasan. Sila ay tuso, parang Muslim Brotherhood o Hizbut Tahrir, dahil alam nila na kapag nagsimula silang magpasabog ng kung ano-ano, mahuhuli sila. At kaya nga nakaisip sila ng mas tusong paraan para sakupin ang kanluran. 100 taon na proyekto ito para sa kanila, kaya silang mga Islamista. At pagkatapos, meron kang mga moderatong Muslim pa rin, na malapit pa rin ang loob sa Islam. At pagkatapos, meron kang mga napakaliberal, marahil mga dating Muslim siguro. Pwede mo ring isama ang mga dating Muslim dyan. Sa totoo lang, hindi. Wala kang mga dating Muslim. Meron kang mga napakaliberal na uri ng Muslim na talagang hindi iniintindi ang Islamisasyon. Pero hindi ko sila inilalagay sa mabuting kategorya. Hindi naman ibig sabihin na masama silang tao. Mabubuti silang tao, pero wala silang saysay sa totoo lang. Kasi kapag dumating na sa matinding sitwasyon, hindi sila magiging mahalaga. Kailangan lang nilang sumama sa kapwa nilang Muslim. Kapag ang mga Islamista o jihadis nang namuno, sasabihin lang nila, "Uy, wag mo akong patayin, Muslim ako." Ako yung tipong magsasabi rin ng, "Uy, wag mo akong patayin." Kaya wala silang saysay. Kaya papatayin niya silang lahat. Si Jessica Bowie ay nagbalik loob 5 taon na ang nakalipas. Kinuha ang pangalang Aisha Safe. At pagsapit ng tag-init ng 2026, pinupuri na niya. Noong 9/11. Nagpanata siya ng baya sa audio para sa kalipa ng ISIS. Ang baya ay nangangahulugang panata ng katapatan. At sinabihan niya ang mga hindi niya kilala online na gusto niyang lasunin ang mga hindi naniniwala. Talagang naging ganap siyang Muslim. Talagang naging lubos ang pagka-Islam niya. Pagkatapos, nagsimula na siyang kumilos. Kita mo ito na yon. Kaya kapag sinabi ng mga taong ito kung anong gagawin nila, hindi ka dapat tumigil doon dahil ang susunod na luhikal hakbang para sa kanila ay gawing aksyon ang mga salita nila. Kapag may nagsabi, "Oy, pupunta ako at gagawin ko ito at yon," gaano katagal bago mo talaga gawin ang isang bagay? Kasi kung wala naman silang gagawin at sinasabi nilang may gagawin sila, malinaw na yon talaga ang balak nilang gawin. Kaya ano ba ang tungkol sa Islam? Sa totoo lang, babasahin ko ang buong ulat ni Amy Mack. Gumawa siya ng detalyadong pagsusuri tungkol doon. Sabi niya, ito mismo ang patoy na sinusubaybayan ko sa loob ng maraming taon sa buong Europa. 100% tama. Karaniwang mga puting babae ang nagko-convert, tinatanggap ang ideolohiya at nauwi sa pagsunod sa kagustuhan ng Islam laban sa sarili nilang mga bansa. Maraming mga babaeng na-recruit ng ISIS ay talagang mga nag-convert sa Islam. Pasensya na mga puting nag-convert. Ang isa pang patoy na nakita ko ay, ang mga lalaking Muslim mula sa gitnang silangan ang nag-groom sa mga babaeng ito. Nililigawan sila at binibigyan ng atensyon na hinahanap nila. Ibig kong sabihin, oo, kung may magbigay sa kanya ng atensyon, alam mo na magiging parang, oo, anong gusto mong gawin ko? Magpasabog? Heto ako. Binibigyan sila ng atensyon na hinahanap nila at ginagamit sila para isakatuparan ang kagustuhan ng kanilang grupo. Pansinin mo kung paano hindi binanggit ng affidavit ng FBI kung sino ang nagpakilala sa kanya sa Islam. Maaring may napansin siya. Na-recruit ba siya? Magandang tanong. At nag-groom din ba siya? O baka naman pinapaligaya lang niya ang propeta at sumusunod sa mga utos ng Islam. Hindi rin binanggit kung aling moske ang pinuntahan niya. Napakahalagang punto niyan mga kaibigan. Mga ilan ba? Halos? 20,000 mosque ang nasa UK. Maliit na bilang pa nga kung sasabihin kong 10% lang sa kanila ang nagtuturo ng radikal na ideolohiyang Islamic jihadist. Maliit pa nga ang bilang na yon. Pero kahit yon ang basehan natin, ibig sabihin may libu-libong moske na nagtuturo ng ganitong uri ng galit at put laban sa kanluran. Ito ang dahilan kung bakit araw-araw nating nakikita ang mga ganitong video. Tingnan mo ito. Ito ay sa UK.
Lumabas lang ito nitong weekend. Mga tao, tayo ay Muslim at sinusunod natin ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinusunod natin ang Sharia law at sinusunod din natin ang batas ng bansang ito gaya ng iniutos sa atin ni Allah. Oo, inuuna lang natin ang Sharia. Mga tao, Tara na! Tara na! ayun na yun. Sige, magsimula ka dito kasi hindi nakuha yon. Hindi nakuha ang bahaging yon. Tingnan mo to. Tingnan mo ang sinasabi niya. Sinasabi niya, wala kaming pakialam sa mga taong ito. Ayaw naming maging bahagi nila mga tao. Kami ay mga Muslim at sinusunod namin ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Ayaw naming maging bahagi ng mga taong ito. Bakit ka nandito sa bansa nila? Sinusunod namin ang batas ng Sharia at sinusunod din namin ang batas ng bansang ito bilang utos ni Allah. Oo, inuuna lang namin ang Sharia. Mga tao, hindi, ewan ko. Tingnan mo kung gaano siya katalino. Sinasabi niya, dahil sinabi ni Allah na sundin ang batas ng bansang ito, hindi nila tinarangke. Hindi kailanman sinabi ni Allah na sundin ang batas ng bansa dahil ang mga batas na ito ay laban talaga sa Islam. Dahil sa kanluran, may malayang pananalita tayo. Dahil doon, pwede nating sunugin ang Quran. Hindi kailanman sa sangayunan ni Muhammad yan. Kalapas-tanganan yan. Kaya kalokohan lang yan at alam din nila yon. Ginagawa lang nila to para patahimikin kayo. Sinabi raw ni Allah na sundin ang batas ng bansang ito. Hindi yan sinabi ni Allah. At iyon ay sa London. Tingnan mo ito. Ito naman ay sa Dearborn. Natutuwa ako na maraming Amerikanong Kristiyanong makabayan ang lumabas at sinabi nila, Dearborn. 55% ng Dearborn ay maaring Muslim, pero bahagi pa rin ito ng Estados Unidos. At kaya libo-libo siguro hindi libo-libo, daan-daan. Sa totoo lang, maaring libo-libong mga biker ang dumating. Tingnan mo yan, ang ganda nito. At sa tingin ko, kailangan nating makita ito kahit saan. Kailangan nating makita ito ng mas madalas sa UK. Hindi ko alam kung paano magre-react ang France at Germany dito. Pero mga Amerikano, mataas talaga ang pag-asa ko para sa Amerika. Oo, kayo ay inatake. Marami kayong batas na alam ng mga taong ito kung paano abusuhin o samantalahin. Pero sa huli, ang mga tao pa rin ang magtatakda ng inyong kapalaran. Ang mga tao nagpapabago ng mga batas. Sila ang gumagawa ng mga bagong batas. Sila rin ang lumalabag sa mga batas. Ang mga tao ang mahalaga. Kaya kahit na may mga maliliit tayong balakid, may mga butas sa batas na pwedeng samantalahin ng iba. Sa huli, naniniwala akong nakasalalay pa rin ito sa bawat individual. Nasa mga tao ng mga bansang ito ang desisyon kung ano ang mangyayari sa kanilang kinabukasan.